Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Vladimir Putin ang Kaliningrad upang takutin ang mga bansa ng NATO, lalo na ang mga nasa Baltic. Bakit hindi niya gagawin? Ang exclave ay nasa mapanganib na lokasyon sa pagitan ng Poland, Lithuania at Baltic Sea. Gagawin nitong perpektong panimulang punto para sa isang palihim na pananakop sa teritoryo ng NATO. Alam ito ng NATO at ngayon sawa na sila. Ang bangungot ni Putin ay naging totoo nang ituring ng NATO ang Kaliningrad bilang aktibong sona ng digmaan sa halip na potensyal na banta. Naipadala na ang mensahe sa leader ng Rusya. Gamitin mo ang Kaliningrad sa sarili mong panganib dahil nakalak na ang High Mobility Artillery Rocket System at handa nang magpaputok. Ayon iyan sa Euromaidan Press na nagulat noong Agosto 4 na may seryosong problema si Putin na lumilitaw sa Kaliningrad. Hindi na tinatrato ng NATO ang exclave bilang isang pasibong banta gaya ng dati. Lahat ng nangyayari sa Kaliningrad ay pinag-aaralan at sinusubaybayan. Mga kapitbahay ng Russia sa NATO, tahimik na naghahanda para sa sitwasyong mas malamang mangyari ayon sa ilan sa kanila, kaysa posibilidad lang. Nagsimula si Putin ng digmaan laban sa NATO. Posibleng isa sa mga target na bansa ni Putin ang Estonia, sakaling gamitin niya ang Kaliningrad bilang panimulang punto ng pananakop. Pupunta tayo sa Estonia para makita kung paano inihahanda ng NATO ang kanilang High Mobility Artillery Rocket System. Ayon sa Euromaidan Press, natapos na ng Estonia ang kauna-unahang live-fire drills nito gamit ang makapangyarihang High Mobility Artillery Rocket System Multiple Rocket Launcher na gawa sa Amerika. Ang pagbili ng High Mobility Artillery Rocket System ng bansa ay bahagi ng plano na bumili ng 6 na unit. Habang pinapalakas ng Estonia ang depensa nito sa hangganan, nagkakaroon din sila ng kakayahang umatake ng malakas sa Kaliningrad kung kinakailangan. Sa High Mobility Artillery Rocket System, magkakaroon ang Estonia ng sandata na may abot na hanggang 186 na milya, depende sa uri ng bala na gagamitin. Bagamat hindi sapat ang layo nito para maabot ng Estonia ang Kaliningrad mula sa sarili nitong teritoryo, di iyon ang punto sakaling sumiklab ang digmaan. Maaring ilipat ng Estonia ang mga High Mobility Artillery Rocket System nito sa pamamagitan ng Latvia papuntang Lithuania, na magtutulot na matamaan ang Kaliningrad mula sa karatig bansa ng exclave. Kung may alinlangan sa focus ng pagsasanay ng Estonia, pinapawi ito ng kanilang mga simulated na target, bunkers, matitibay na posisyon, at missile launch pads. Lahat ng ito ay ginawang simulated targets ng Estonia sa kanilang mga pagsasanay. Ang mga ito ay iba't ibang pasilidad na itinayo sa Kaliningrad sa nakalipas na mga dekada, batay sa ulat ng Euromaidan Press. Hindi ito ang unang hakbang ng Estonia nitong nakaraang mga buwan para ipakita kay Putin na handa silang harapin ang problema sa Kaliningrad. Noong Hulyo, iniulat ng Defense Visual Information Distribution Service na tinanggap ng Estonia ang mga sundalo mula sa Bravo Battery ng United States Army sa kanilang teritoryo. Nagsanay ang mga sundalo gamit ang High Mobility Artillery Rocket System sa Estonia. Sila ang namamahala, nagbibigay ng payo at nagmamasid habang natututo ang Estonia sa paggamit nito. Ayon kay United States Army Staff Sergeant at Bravo Battery Advisor Skylar Rosecrans, mahalagang hakbang ito noong panahong iyon. Mahalaga ito dahil ito ang unang High Mobility Artillery Rocket System live fire na ginawa nila na magbibigay daan para maging kwalipikado at ma-certify ang lahat ng kanilang crew, ayon kay Rosecrans. Nakakatuwang masaksihan ang kanilang kasabikan, kahusayan at pagmamalaki para sa ganitong misyon. Ang ehersisyong ito ang naging panimula sa nakita natin noong Agosto. Noong Hulyo, tinanggap ng Estonia ang HIIMAS at nagsagawa ng ilang live fire exercises sa ilalim ng supervision ng United States. Noong Agosto, unang beses na nagsagawa ito ng live fire exercise ng mag-isa. Mas malala pa para kay Putin, hindi lang High Mobility Artillery Rocket System ang pinag-ensayuhan ng Estonia. Iniulat ng Defense Industry Europe na naroon din ang British Army sa Estonia noong live fire exercises bilang bahagi ng isang multinational battle group. Sa Estonia, sinubukan ng United Kingdom ang mga Archer artillery systems na kamakailan lang nila ipinadala. Ang mga sistemang iyon ay may 155 m na kanyon na dinadala ng 6 na gulong na truck at pinapayagan ang Estonia na magkaroon ng mas malakas na firepower gamit ang artillery na may 31 milya na saklaw. High Mobility Artillery Rocket System at Archer. Dapat nanginginig na si Putin dahil alam niyang parehong sandata ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa Kaliningrad. Lalo pang matatakot ang leader ng Russia dahil ang live fire exercises na ito ay nangangahulugan na napapalibutan na ng High Mobility Artillery Rocket System ang Kaliningrad. Bukod sa mga sandatang mayroon ang Estonia,
na maaaring dalhin sa Lithuania. May mga high-mobility artillery rocket system din ang Poland na nakatutok sa Kaliningrad. Ayon sa Newsweek noong Marso 2023, maglalagay ang NATO ng high-mobility artillery rocket system kasama ng 16 mechanized division ng Polish Army hanggang katapusan ng 2023. Nanganganib ang Kaliningrad sa magkabilang panig. Kapag gumawa ng kahit ano si Putin, babagsakan ng mga rocket ang kanyang mahalagang exclave. Posibleng inakala ng leader ng Russia na naghahanda ang NATO para sa labanan sa Kaliningrad. Ngunit hindi nila tiyak kung kailan ito magsisimula. Kilala ang exclave sa pagiging lihim. At bihirang magbigay si Putin ng impormasyon kung paano niya balak gamitin ang maliit na teritoryong hiwalay sa mainland ng Russia. Ang pagiging lihim na iyon ay maaring sapat para kay Putin na maunahan ang NATO sa pamamagitan ng paggamit ng Kaliningrad para unang umatake, na magpapawalang silbi sa mga high-mobility artillery rocket system sa Estonia at Poland. Iyan ang inaasahan ni Putin, pero wasak na agad ang kanyang mga pag-asa. Nagtatrabaho na ang NATO para siguraduhin na walang nangyayari sa Kaliningrad na makakalusot sa atensyon ng Collective Defense Organization. Bukod sa high-mobility artillery rocket system na nakatutok sa Kaliningrad, nagpapadala rin ang NATO ng mga mata sa himpapawid para bantayan ang lahat ng nangyayari sa loob ng exclave. Ayon sa Euromaidan Press, noong Agosto 4 nagsimula na ang tuloy-tuloy na paglipad ng mga NATO airborne warning and control system surveillance aircraft sa Poland at Baltic Sea para bantayan ang aktibidad militar sa Kaliningrad. Ilang araw na ang nakalipas nang pumutok ang balita na nagde-deploy ang NATO ng kanilang airborne warning and control system na mga eroplano sa paligid ng Kaliningrad. Ayon sa ulat ng Business Insider noong Hulyo 26 kung saan sumama ang isang miyembro ng kanilang team sa isang unit ng NATO na nagpapatakbo ng E-3 sentry sa isang 8 oras na lipad para obserbahan ang Kaliningrad at Baltic Sea mula 3,000 at 1,000 talampakan ito ang mga mata ng NATO sa himpapawid. Ayon sa ulat ng Business Insider, napansin sa konsol ng eroplano ang mga kumikislap na tatsulok at hugis U na kumakatawan sa mga barko, jet, at iba pang gumagalaw na bagay sa Baltic Sea man o sa loob mismo ng Kaliningrad. Kinukuhanan ng pahayag ng artikulo ang isang opisyal ng United States Air Force na tinawag lamang bilang Major Ben. Sinabi nila na sa 3,000 at 1,000 talampakan, kaya nilang tumingin pababa at halos makita ang lahat sa lupa. Ang mga kakayahan sa pagmamasid na ito ang magpapakaba kay Putin. Hindi na lihim na teritoryo ang Kaliningrad gaya ng dati. Sa totoo lang, maaaring matagal nang minamanmanan ito ng NATO kaysa sa inaakala natin. Ang mga E-3 na ginagamit ngayon para subaybayan ang Kaliningrad ay ginagamit na mula pa noong 1980, kaya matagal na tayong may kakayahan para dito. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine ang nagbago sa lahat ng ito dahil wala namang totoong dahilan para bantayan ang Kaliningrad. Ngayon, ang Kaliningrad ay itinuturing na maaaring maging mitya ng digmaan sa pagitan ng NATO at Russia. Ang exclave ay patuloy na binabantayan at bawat bagay at pulso ng radar na nagmumula sa Kaliningrad ay nasa radar na ngayon ng NATO. Siyempre, dinadala tayo nito sa malinaw na tanong. Bakit ngayon pinili ng NATO na bigyang diin ng husto ang Kaliningrad? May ilang dahilan simula sa mga cyber attack at panghihimasok sa politika na tila nagmumula sa exclave. Ayon sa Euromaidan Press, dumami ang ganitong mga issues sa Baltic states kamakailan. Ibinabandera ng Estonia ang mga pag-atake sa kanilang state infrastructure. Sa Latvia, pinupondohan ng mga grupong kaugnay sa Russia ang mga political rally upang palakasin ang humihinang impluensya ni Putin sa bansa. Sa Lithuania, nalalagay sa panganib ng global positioning system spoofing sa mga eroplanong kumekemersyo na lumipad sa himpapawid ng bansa. Ang magkakasunod na ataking ito ay tuktok lang ng Russian hybrid iceberg. Sa halip, napansin ng media noong Hunyo na ang mga cyber attack ng Russia sa Baltic states ay hindi na bago. Noong 2017 binalaan na ni dating Pangulong Tomas Hendrik Ilves ng Estonia ang tungkol sa cyber na impluensyang sinusubukan gamitin ni Putin. Hindi mo kailangang i-hack ang power grid, lalo na ang umatake gamit ang isang dibisyon ng mga tangke. Sabi ni Hendrik sa Atlantic Council, posibleng i-hack ang eleksyon at baguhin ang mga pulisya ng isang bansa. 5 taon bago ang pananakop ni Putin sa Ukraine, ang Baltics ay patuloy na tinatarget ng Russia
Ginamit ni Putin ang internet sa halip ng mga tangke para atakihin ang tatlong bansa. Mahalaga ang papel ng Kaliningrad sa maraming cyber attack na ito. Perpektong nakapwesto ito para tamaan ang Poland at ang mga Baltic states dahil nasa gitna ito ng mga teritoryong iyon. Noong Hulyo 2024, tinawag ng MacDonald Laurier Institute ng Canada ang exclave na parang isang punyal na nakatutok sa puso ng Europa. Itinuro nito na tila bumalik na ang Kaliningrad sa posisyon nito noong Cold War, kung saan ginamit ito ng Russia bilang palagiang banta sa Europa. Ang MacDonald Laurier Institute ay nagturo ng ilang insidente ng cyber attacks na iniugnay sa Kaliningrad, tulad ng isang pangyayari noong Abril 2024 kung saan napilitang bumalik ang dalawang pampasaherong eroplano habang nasa ere dahil sa Global Positioning System jamming malapit sa exclave. Ito ang uri ng jamming at spoofing na nabanggit kanina. Nagdudulot ito ngayon ng kaguluhan sa Baltic airspace at mga problema para sa mga barko sa Baltic Sea. Sa politika, ang mga grupong pampolitika na pinupondohan ni Putin ay nag-oorganisa ng mga pro-Russian na demonstrasyon sa bansa. Malamang na ang pondo ay dumadaan sa Kaliningrad bago makarating sa mga grupong iyon. Hindi rin ligtas ang Lithuania sa mga pampulitikang pakana ni Putin. Noong Marso 2024, iniulat ng light rail transit na isang tren mula Moscow papuntang Kaliningrad ay pinahinto dahil puno ito ng mga hindi autorisadong inskripsyon na tila ginawa para pukawin ang pro-Russian na damdamin. Isa sa mga inskripsyon ay nagsasabi na ang Vilnius ay isang lungsod ng Russia ayon sa mga inskripsyon. Mas mukhang bastos na graffiti lang ito sa gilid ng tren. Pero kahit ang mga tila maliliit na aksyon na ganito ay bahagi ng isang malaking planong Ruso para palakasin ang pro-Russian na damdamin habang ginugulo ang mga bansang Baltiko. Ang lahat ng ito ay hybrid warfare, mula sa pinaka-advanced na teknolohiya hanggang sa pinakapangunahing paraan, na sentro ang Kaliningrad. Hindi ito mga hiwalay na provokasyon, ayon sa Euromaidan Press. Ipinapakita nito ang mga maagang babala bago sakupin ng Russia ang Georgia noong 2008 at Ukraine noong 2014 at 2022. Pamilyar ang pattern at ang sentrong bahagi nito ay ang Kaliningrad. Halos lahat ng insidente ng signal jamming, pagpasok ng radar, o pagsisiyasat ng drone sa rehiyon ay may kaugnayan sa Russian exclave. Ginagawa itong mitya ng anumang bagong paglalang na nais pangunahan ng NATO gamit ang kanilang mga spy plane at deployment ng high-mobility artillery rocket system. Pero hindi lang cyber attack at politikal na pakikialam ang dahilan kung bakit malaking problema ang Kaliningrad para sa NATO. Ang exclave ay kumakatawan din sa mas direktang banta dahil sa kasaysayan nito bilang malaking imbakan ng Russia para sa ilan sa pinakamapanganib na armas at sundalo ng bansa. At marami ng dahilan si Putin para mag-ingat ang NATO sa Kaliningrad mula nang simulan niya ang kanyang pananakop sa Ukraine. Noong Agosto 2022, iniulat ng Al Jazeera na inilipat ng militar ng Russia ang ilang eroplanong pandigma, kabilang ang 3 Mikoyan Gurevich, 31 fighter jets sa Kaliningrad. Hindi dapat ika-alarma iyon. Marami ang air power ng NATO para salubungin ang mga jet na ito. Gayunpaman, mas nakakabahala ang pahayag ng Russia na nilagyan nila ang mga jet na iyon ng bagong Kinsal hypersonic missile. Ang mga ulat ay nagsasabing ang mga missile na ito ay kayang lumakbay ng 10 beses mas mabilis sa tunog at may saklaw na 1,250 milya. Kaya naman, nanganganib ang Baltic states, Poland at malaking parte ng Europa. Noong Hunyo 2024, inulit ito ng Russia. Iyon ay ayon sa dating foreign minister ng Poland at ngayon deputy prime minister na si Radoslav Sikorski, ayon sa Kiev Independent. Sa Ukraine Recovery Conference sa Berlin, sinabi ni Sikorski na maaaring nag-iimbak ang Russia ng hanggang 100 nuclear warheads sa Kaliningrad, na nangangahulugang malaki ang posibilidad ng pag-atake sa European Union. Maaaring ito ay bahagyang pananakot, ngunit muling binibigyang diin nito na ang Kaliningrad ay higit pa sa isang karaniwang Russian exclave. Isa itong banta at maaaring nagiging isang kuta ng Russia. Ayon sa CNA, ang Kaliningrad ay tahanan ng hanggang 18,000 tropang Ruso noong 2021 bukod sa mga hypersonic missile, eroplano at mga nuclear. Pinoprotektahan din ito ng 4 na batalyon ng S-400 Air Defense Systems at nagsisilbing daungan para sa 52 barkong Baltic Fleet. Bagamat lihim si Putin tungkol sa plano niya para sa Kaliningrad, hindi niya itinatago na nais niyang maging banta ito sa NATO. Ito ay banta na kinikilala ng marami sa kanluran, kabilang si General Chris Donahue, commander ng United States Army Europe and Africa, na nagsabi noong Hulyo
na kayang sakupin ng NATO ang Kaliningrad sa isang di inaasahang panahon. Ang punto rito ay ang Kaliningrad ay kasing laki ng direktang banta militar sa NATO, lalo na sa mga Baltic states, gaya ng pagiging banta nito sa politika at cyber. Ang exclave ay malinaw na tahanan ng mga sandata ng Russia. Ang dami nito, lalo na matapos ang pag-atake ni Putin sa Ukraine, ay hindi patiyak, pero malinaw na gusto ni Putin na maging handa ang Kaliningrad sa anumang plano niya. Ang mga HIMARS at spy planes ng NATO ay tinatawag na ngayon para tumulong sa Collective Defense Organization na unawain ng malinaw ang kanilang haharapin. Kung magkaroon ng labanan, maaaring matapos ito sa Suwalki Gap. Ang 40 milyang lupain na ito ay nag-uugnay sa Poland at Lithuania. Ngunit nasa pagitan din ng Kaliningrad at Belarus. Ayon sa Lansing Institute, ito lang ang tanging daan ng NATO papuntang Baltic countries. Mahalagang strategic location ito na maaaring targetin ni Putin kung gusto niyang ihiwalay ang Baltic nations mula sa natitirang NATO. Dahil malapit ang Kaliningrad sa Suwalki Gap, halos tiyak na gagamitin ito ni Putin bilang exclave kung magpasya siyang kunin ang nasabing teritoryo. Ang pag-atake ay magpapagana sa Artikulo 5 ng NATO Convention na uudyok sa 32 miyembro ng Collective Defense Organization na makipagdigmaan sa Russia. Pero sa mas agarang pananaw, ang pag-atake ng Kaliningrad sa Suwalki Gap ay maaring magpahina sa mga logistics ng NATO sa Baltics. Maaring bigyan nito ng pagkakataon si Putin na magsagawa ng mabilisang pananakop habang sinusubukan ng NATO na magkaisa at maghanda. Iyon ang magiging plano ni Putin. At ang pagpapalakas ng militar sa Kaliningrad ay maaring nakatuon sa planong iyon. Ayon sa Euromaidan Press, ang pagsasama-sama ng mga isyong ito ay ginagawa ang Kaliningrad na isang battlefield node. Sa madaling salita, ang Kaliningrad ay hindi lang base, kundi isang battlefield node na rin. Ayon sa Euromaidan Press. Sa kasalukuyan, muling tinututukan ng Europa ang NATO. Nagsimulang magpalipad ng tuloy-tuloy ang mga surveillance aircraft sa Poland at Baltic Sea upang bantayan ang aktibidad militar sa Kaliningrad. Ito ay nagbabalik sa atin sa Estonia at High Mobility Artillery Rocket System ng Poland na tinatrato ng NATO ang Kaliningrad bilang isang aktibong war zone base sa kanilang mga pagmamasid at pagkilos. Ang mga pagsasanay ng NATO ay nagpapakita ng hypothetical na plano ng labanan na dahan-dahang nabubuo na magbibigay daan sa mabilis na pag-aalis sa Kaliningrad sa usapan. Sa digmaang NATO versus Russia, pinoprotektahan ng Russia ang mga Baltic nations at pinapanatili ang kontrol sa Suwalki Gap. Nagsisimula ang planong iyon sa High Mobility Artillery Rocket System. Ngayon, mayroon na nito ang Estonia at Poland at marunong na silang gamitin ito. Maaaring gamitin ang mga High Mobility Artillery Rocket System na ito para targetin ang mga nakapirming missile site ng Kaliningrad na mag-aalis ng isa sa mga pangunahing sandata ng exclave. Mapipigilan nito ang Russia na tamaan ang Baltics at Poland gamit ang mga missile mula sa lupa, kabilang ang anumang nuclear na maaaring nasa Kaliningrad. Ang mga hypersonic missile na sinasabing mayroon ang Russia sa exclave ay nagdudulot ng ibang problema. Idinideploy ang mga ito mula sa eroplano. Nangangahulugang kailangan ng NATO na magpadala ng kanilang fighter at bomber para supilin at wasakin ang mga airbase ng Kaliningrad. Diyan posibleng magamit ang mga eroplano ng espiya. Ang kanilang tuloy-tuloy na pagmamanman ay nagpapakita ng lokasyon ng mga base at nagbibigay ng datos para malagpasan ng NATO ang Global Positioning System jamming at cyber attack ng Russia. Haharangin ng NATO Naval Forces ang Baltic Sea upang ikubkob ang Baltic Fleet ng Russia habang pinipigilan ang iba pang barko ng Russia na sumama sa pag-atake. Ang Suwalki Gap, na naprotektahan mula sa unang pag-atake ng missile ng Kaliningrad, ay lalakasan pa, kasama ang mga tropang lupa na maaari ring pumasok sa Poland at Baltics para atakihin ang exclave sa magkabilang panig. Posibleng nakapwesto na ang mga tropang iyon bago pa man muling umatake si Putin mula sa Kaliningrad, batay sa impormasyong nakuha ng mga spy plane ng NATO. Ito ang haka-hakang senaryo na inilalahad ng Euromaidan Press base sa ginagawa ngayon ng NATO gamit ang mga High Mobility Artillery Rocket System unit nito at pagmamasid sa Kaliningrad. Ngunit ito ay isang kawili-wiling posibleng plano at pinagtitibay nito ang mga komento ni Donahue tungkol sa posibilidad na mabilis na bumagsak ang Kaliningrad sa isang pag-atake ng NATO. Iyon ay kung sakaling maunahan ng NATO ang Russia. Iyan ang punto ng ginagawa ngayon ng Estonia, Poland at iba pang bansa sa Baltics at ng NATO. Nabago na ang paraan ng paglapit sa Kaliningrad. Hindi na passive ang NATO. Tinuturing na nila ang exclave na parabang isa na itong war zone. Hindi nangangahulugan na makakakita agad tayo ng mga rocket na lumilipad at sundalong nagmamartsa ngayon.
Pero kung magpapakita si Putin ng kahit kaunting senyales na gagamitin niya ang Kaliningrad para sa tila binalak niyang gawin, tinitiyak ng NATO na gagawin niya ito nang may mensaheng handa at naghihintay ito. Siyempre, maaaring hindi umabot sa ganoon. Isang kawili-wiling dagdag sa nagbabagong pananaw ng NATO sa Kaliningrad ay isang artikulo noong Enero 2025 ng Atlantic Council na inilathala bago nagbago ang paninindigan ng NATO ukol dito. Ipinahayag ng artikulo na ang kakaibang paraan ni Trump sa paghahanap ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine ay maaaring maging susi upang gawing hindi mahalaga ang Kaliningrad bago pa man sumiklab ang anumang labanan. Ayon sa pahayagan, marami sa mga sundalo na dati itinalaga ni Putin sa Kaliningrad ay inilipat sa Ukraine nang simulan niya ang pananakop. Maaaring wala na ang 18,000 na nabanggit. Nagbibigay ng posibleng kalamangan para kay Trump. Kung kailan, kung sakali, at paano babalik ang mga sundalong Ruso sa Kaliningrad ay maaaring maging paksa ng negosasyon sa pagitan ng administrasyon ni Trump. Ayon sa Atlantic Council, ang European Union at NATO sa isang banda at ang Russia naman sa kabila. Maaaring kasama sa mga negosasyon para sa kapayapaan ang pagbibigay ng Russia ng kalayaan sa Kaliningrad upang hindi na ito maging kadahilanan ng anumang digmaan sa hinaharap sa pagitan ng Russia at NATO. Mahirap nga itong ipanukala. Walang interes si Putin na tanggalan ng militar ang mahalagang teritoryo niyang hiwalay. Ang alternatibong senaryong ito ay posible lang kung natatalo na ang Russia sa digmaang Ukraine at napipilitan si Putin na makipagnegosasyon. Hindi ganyan ang sitwasyon ngayon at hindi sapat na maghintay ng hinaharap kung kailan posibleng mangyari iyon. Kailangan kumilos ang NATO hinggil sa Kaliningrad ngayon kahit may pagkakataong madisimilitarisa ito sa hinaharap. Gayunpaman, ito ay isa sa maraming opsyon na ibinigay ng NATO para sa sarili nila. Ngayon, napapalibutan na ng High Mobility Artillery Rocket System ang Kaliningrad sa magkabilang panig at may mga spy plane na lumilipad sa paligid nito. Handa ang NATO sa anumang susunod na hakbang ni Putin. Masasabi rin kaya ito para sa Russia? Habang iniisip ni Putin ang tanong na iyon, may isa pang problema siyang dapat harapin. Hindi lang ang NATO sa Europa ang pagod na sa Russia. Naabot na ng United States ang sukdulan nito at naglipat na ng 2 nuclear submarino sa mga posisyong handang umatake. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang komento sa pinakabagong kaganapan sa labanan ng NATO at Russia. At salamat sa panonood.